isang armas, isang desisyon, isang maling kalkulasyon, at ang buong mundo ay maaaring magbago sa loob ng ilang minuto. Sa isang rehiyon na matagal nang pinag-aharian ng digmaan, relihiyon at kapangyarihan, may isang bansa na patuloy na binabantayan. Isang bansa na kapag nagkaroon ng nuclear weapon, hindi lang Middle East ang maaapektuhan, kundi ang buong mundo. Ito ang kwento ng takot, kapangyarihan, at ang delikadong balanse ng mundo. Bakit nga ba takot ang malalaking bansa sa isang nuclear-armed Iran? Sa bawat kwento, may saysay. Mula sa mga aral ng nakaraan, sa mga kaganapan ng kasalukuyan, hanggang sa mga pangarap para sa hinaharap, lahat ng ito ay may kahulugan. Sama-sama nating tuklasin ang mga lihim ng kasaysayan, unawain ang mundo ngayon, at silipin ang hinaharap na maaaring magbago sa ating buhay. Halina't sumama sa isang paglalakbay ng pagkatuto at pagtuklas dito sa Saysay. Hindi ito simpleng balita. Hindi ito ordinaryong conflict. Ang usapin ng nuclear weapon sa Iran ay parang apoy na nakatago sa ilalim ng lupa. Hindi mo man nakikita, pero handang sumabog anumang oras. Sa loob ng maraming dekada, ang relasyon ng Iran sa kanluran, lalo na ang United States, ay puno ng tensyon, mistrust, at mga labanan. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa mundo. Ano ang mangyayari kung magkaroon ng nuclear weapon ang Iran? Noong 1945, sa pagtatapos ng World War II, ginamit ng United States ang 2 atomic bomb sa Hiroshima at Nagasaki. Sa isang iglap, isang liwanag, at isang lungsod ang naglaho. Hindi lang gusali ang nawasak, kundi pati buhay, pamilya, at hinaharap. Simula noon, naging malinaw sa mundo. Ang nuclear weapon ay hindi lang armas. Isa itong kapangyarihang kayang magwakas ng sibilisasyon. Nakakagulat, pero totoo. Ang nuclear program ng Iran ay nagsimula sa tulong ng United States. Noong taong 1950, sa ilalim ng programang Atoms for Peace, tinulungan ng Amerika ang Iran na mag-develop ng nuclear technology para sa enerhiya, hindi para sa digmaan. Pero nagbago ang lahat noong 1979. Ang Iranian Revolution ay nagpatalsik sa pro-Western na leader at nagdala ng bagong gobyerno. Isang gobyernong laban sa impluwensya ng Amerika. Mula noon, ang dating magkaalyado ay naging magkaaway. Para sa kanluran, hindi lang Iran ang problema, kundi ang mas maraming problema na maaaring mangyari. Kapag nagkaroon ng nuclear weapon ang Iran, maaaring sumunod ang Saudi Arabia, Turkey, at Egypt. Ito ang tinatawag na arms race, isang kompetisyon ng takot. Dahil kapag lahat ay may nuclear weapon,
Walang gustong maunang umatake, pero lahat ay handang gumanti. Kung may bansang pinakatensyonado sa sitwasyong ito ay ang Israel. Matagal nang magkaaway ang Israel at Iran. At sa isang maliit na bansa, tulad ng Israel, ang isang nuclear strike ay maaaring maging katapusan. Dahil dito, ilang beses nang pinag-isipan ng Israel ang preemptive strike. Isang atake, bago pa man maging ganap na nuclear power ang Iran. Sa geopolitics, may isang konsepto na mahalaga, ang balance of power. Kapag masyadong lumakas ang isang bansa, nagkakaisa ang iba para pigilan ito. Sa kasalukuyan, may impluwensya ang Iran sa Iraq, Syria, Lebanon at Yemen. Kung dadagdagan pa ito ng nuclear weapon, maaaring mabago ang balanse ng kapangyarihan sa buong rehiyon. May isang lugar na halos hindi napapansin, pero kritikal sa buong mundo. Ito ang Strait of Hormuz. Dito dumadaan ang malaking porsyento ng langis ng mundo. Kung magkakaroon ng digmaan, kailangan lang ng Iran na harangan ang rutang ito. At sa isang iglap, tataas ang presyo ng langis, tataas ang presyo ng gasolina, at tataas ang presyo ng pagkain. At ang epekto, global economic crisis, na nararanasan na natin sa kasalukuyang panahon. Noong 2015, nagkaroon ng pag-asa. Nilagdaan ang Joint Comprehensive Plan of Action. Layunin nito, limitahan ang nuclear program ng Iran, kapalit ng pagtanggal ng sanctions. Pero, noong 2018, sa ilalim ni Donald Trump, umatras ang United States sa kasunduan. At mula noon, bumalik ang tensyon sa rehiyon hanggang sa kasalukuyan. Sa huli, ang takot ng malalaking bansa ay hindi lang tungkol sa Iran. Ito ay tungkol sa kung ano ang maaaring mangyari pagkatapos. Isang mundo kung saan mas maraming bansa ang may nuclear weapon. Mas mataas ang posibilidad ng digmaan at mas delikado ang global economy. At higit sa lahat, isang mundo na mas mahirap kontrolin. Kaya ang tunay na tanong, kung magkaroon nga ng nuclear weapon ang Iran, ito ba ay magiging sandata para sa kapayapaan? O simula ng mas malaking kaguluhan? Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayon? Maaring pindutin ang subscribe button sa ilalim. Please also like, share at pindutin ang bell icon para sa susunod na kwento natin. Magandang araw sa inyong lahat at ito ang Saysay.